Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-450 na kabanata, ang misteryosong pamilyang Ambrose. Mayroon lamang 5 mesa para sa mga panauhin ni Celia, pero hindi naman mahalaga ang iba, ang tanging iniintindi niya ay si Alex. Si Celia at Ethan ay naging tapat na tagahanga ni Alex, kaya tuwang-tuwa sila nang pumayag itong dumalo. Pag-uwi ni Celia mula sa trabaho, nagpalit siya ng isang eleganteng bestidang lalong nagpatampok sa kanyang payat na pangangatawan, at inayos pa niya ang kanyang makeup. Ngayon nakatayo siya sa harap ng mga panauhin. Inimbitahan ko kayo rito upang pasalamatan si Alex sa kanyang pagsisikap sa pagliligtas ng bihag, sabi niya. Lubos kaming nagpapasalamat ni Ethan sa kanyang pakikipagtulungan, at nais kong mag-toast, para kay Alex. Tinaas niya ang kanyang baso at uminom, at ginaya naman siya ng lahat. Casual lamang ang selebrasyon, at isinantabi ni Celia ang seryoso niyang ugali sa trabaho. Napag-usapan namin ni Ethan, wika niya kay Alex, kung napag-isipan mo na bang maging instructor sa Baltimore Military Academy, ngayon na nasa ligtas silang lugar, mas kampante siyang banggitin ang pangalan ng institusyon. Hindi pa ito gaanong interesado noon, pero umaasa siyang ma-impress si Alex sa prestihiyo ng pangalan nito. Nagkibit-balikat lang si Alex, wala siyang gaanong interes sa posisyon, at ayaw niyang mabilanggo sa mga patakaran. Hindi talaga para sa kanya ang mga mahigpit na regulasyon. Magaan ang kapaligiran, at masaya ang lahat habang umiinom. Kahit si Celia, na karaniwang maingat, ay nakailang baso ng wine. Marami ring nainom si Alex, at nagulat si Celia na hindi man lang ito nalasing. Hindi lahat ng panauhin ay martial artists, ang ilan ay opisyal, at ang iba ay mayayamang personalidad. Pinili ni Celia ng maingat ang mga inimbitahan, pero hindi interesado si Alex sa pakikipag-usap. Dumalo lang siya upang malaman ang pinakabagong chismis tungkol sa kanyang pamilya. Celia, Ethan, sabi ni Alex, na nagdesisyong maging direkta, nabalitaan niyo na ba ang pamilyang Ambrose? Ang pamilyang Ambrose, kulit ni Celia, kumikislap-kislap ang mga mata dahil halatang nakainom. Sandali niyang pinag-isipan ito. Narinig ko na ang pangalan, pero hanggang doon lang. Napakunot noo siya. Bakit parang hindi ko alam ang tungkol sa kanila? Si Celia ay palaging ipinagmamalaki ang sarili niya, dahil sa galing niyang mangalap ng impormasyon, kaya kung hindi niya pa naririnig ang tungkol sa pamilyang ito, malamang, ay hindi sila ganoon kahalaga. Si Ethan ay wala rin gaanong alam tungkol sa kanila. Inaasahan na iyon ni Alex, dahil ang pamilya Ambrose ay mas sanay manatili sa anino. Ang pagiging lihim ang siyang nagpalakas sa pamilya sa paglipas ng mga taon. Hindi ko alam ang tungkol sa Ambrose Group, sabi ni Celia. Yun ba ang tinutukoy mo? Ang alam ko lang, isa itong negosyo, siguro. Pero hindi ko alam kung may koneksyon sila sa mismong pamilya. Nag-isip si Alex. Ang pamilya Ambrose ay may pag-aari at negosyo sa iba't ibang panig ng mundo, kaya hindi siya sigurado kung bahagi iyon ng kanilang organisasyon. Posible ring nagkataon lang ang pangalan. Ay! Biglang sabi ni Celia, na tila may naalala. May senior executive ng Ambrose Group dito ngayong gabi. Bakit hindi natin siya tanungin? Huwag na, sagot ni Alex. Hindi naman iyon ganoon kaimportante. Lumapit ang isang matabang lalaki na medyo nalalagas na ang buhok, kay Celia. Miss Turner, salamat sa paanyaya, sabi nito. Ako si Wesley Gon. Walang anuman, tugon ni Celia. Ikaw ba ang CEO ng Ambrose Group, tama ba? Oo, sagot niya. Ang Ambrose Group ay may mga negosyo sa North America, Europe, at Asia, at naghahanda kaming mag-expand sa North Africa.
Pero ayokong abalahin ang maganda mong pag-iisip sa mga nakakaantok na detalye. Sabihin na lang nating maayos ang takbo ng aming kumpanya. Kinuha niya ang isang business card mula sa bulsa at iniabot ito kay Celia. "Nice to meet you, Mr. Bon," sabi ni Celia, ngunit malamig ang tono niya. Hindi niya tinanggap ang business card, dahil wala naman siyang interes sa lalaki. Bukod pa doon, kinikilabutan siya sa presensya nito, at nainis siya sa mapagmataas na pakikitungo nito. Nahiyang binawi ni Wesley ang kamay niya, at tumingin sa iba pang mga bisita. Mahalaga ang mesa na iyon, mga kilalang tao mula sa iba't ibang larangan ang nakaupo roon. Saglit niyang pinagmasdan si Alex, pero hindi niya ito nakilala. "Mr. Alex, siguro napakalapit mo sa pamilyang Ambrose, dahil Ambrose rin ang apelyido mo," sabi ni Wesley na may pilit ng ngiti. Iniunat niya ang malaking kamay niya para makipagkamay kay Alex. Ika-451 na kabanata, ang pagtitipon. Habang ginagawa iyon, iniangat ni Wesley ang manggas ng kanyang kamiseta, kaya nakalantad ang kanyang braso. Sandali siyang pinansin, tumigil si Alex, at mabilis na tiningnan si Wesley mula ulo hanggang paa. May tattoo ito sa kanyang kanang pulso, maliit lang ito, pero sapat, para malaman ni Alex na close siya sa pamilya Ambrose. Sa pamilya Ambrose, may mga tao sa mataas na antas na may ganitong marka para mas madaling makilala. Siya ay Chief Financial Officer, isa siya sa mga taong pinahahalagahan ng mataas sa pamilya Ambrose. At kung siya ang CEO, tiyak na ganoon din. Malaki ang posibilidad na siya rin ay isa sa mga pinagkakatiwalaang kasama ng mga lider ng pamilya. Personal ba siyang itinaas ni Lolo Lincoln? Nag-isip si Alex. Nalito si Alex. Kung isa sa alang-alang ang estado ng pamilya Ambrose, dapat mas igalang si Wesley. Hindi niya karapat-dapat na maliitin ng iba, at hindi rin siya dapat magpakitang gilas para sa mga opisyal tulad ni Celia. Kaya iniabot ni Alex ang kamay at nakipagkamay kay Wesley. Sa mga mata ng lalaki, may sumilay na kislap ng kasiyahan. Pinanood ni Celia ang interaksyon at napahinga ng kaunti. "Mr. Bon, maaari kang umupo rito sa mesa at kumain," sabi ni Celia. "Oh, maaari ba?" "Salamat," sagot ni Wesley. Alam niyang pampakilala lamang ang alok, pero hindi niya ito tinanggihan. Umupo siya at nakipagpalitan ng pagbati sa lahat ng tao sa paligid ng mesa. "Narinig ko na ang Ambrose Group," sabi ng isa sa mga panauhin, isang financial expert. Ito ay isang kilalang kumpanya sa lungsod. Mukhang malawak ang saklaw ng negosyo nila. Hindi lang sila sa real estate, kundi pati sa capital investment, transportasyon, edukasyon, at serbisyo. Lumago sila ng mabilis, pagtatapos niya na may malaking interes. Oo, talagang mahusay ang Ambrose Group. Ngayon, ang kanilang assets ay nagkakahalaga ng $2 bilyong, sabi ni Wesley na may ngiti. Hindi maiwasan ng mga panauhin na humanga. Kung siya ang CEO ng isang kumpanya na may $2 bilyong ang net worth, tiyak na napakahalaga niya. Nagsimulang magtanong ang mga panauhin, nais makilala siya ng mas mabuti. Maaaring medyo kakaiba ito kanina, pero ngayon ay interesado na silang malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Mukhang may maliwanag at matagumpay na hinaharap siya. Nasiyahan si Wesley sa atensyon, sa pagkain at pag-inom kasama ang isang elitistang grupo, na sana'y maging bahagi niya balang araw. Pakiramdam niya, nararapat siyang makamit ang mas mataas sa kanyang karera, isang top position. Bagaman nakaka-impress ang pagiging CEO, hindi niya naramdaman na may sapat siyang kapangyarihan sa kumpanya ayon sa gusto niya. Nagpatuloy ang usapan, pabalik-balik habang sila ay umiinom, at kumakain ng sabay-sabay. Unti-unti,
Napalapit si Wesley sa harap ng mesa, mas naging komportable at palabiro habang tumatagal ang inuman. Mr. Boone, narinig ko na ang Ambrose Group at the Minicorp ay nag-aaway para sa isang teritoryo sa labas ng lungsod. May alam ka ba tungkol dito? Tanong ng isang investment banker. Siya ang pinaka-interesado kay Wesley, at siya rin ang pinakamasiglang nakipag-usap sa kanya buong gabi. Hindi ito simpleng tanong lamang, alam nilang illegal ang insider trading, at maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa presyo ng stock. Tahimik na tumingin ang mga panauhin kay Wesley. Napaka-intriga ng balita na gusto nilang samantalahin ang pagkakataon, upang kumita mula sa impormasyong ito. Kilalang kilala ang The Minicorp sa Baltimore, isa rin itong malaking kumpanya. Kung naglalaban ang dalawang higanti para sa isang bagay, tiyak na malaki ang halaga nito. Ang pagsali sa bidding ay magdudulot ng malaking kalamangan. Nang mabanggit ang The Minicorp, bahagyang naalimpungatan si Alex sa kanyang upuan. Narinig na niya ito dati at madalas na nakikita sa mga advertisement. Nasabi ni Justin na may isang taong nagngangalang Dominic na nagdudulot ng problema sa pamilya Ambrose. Ngumiti si Wesley pero hindi sumagot. Si Dominic Mitchell ang pinakamayamang tao sa Baltimore, sabi ng isa pang panauhin. Sa pagkakataong ito, nakatagpo ang Ambrose Group ng kanilang karibal. Sa tingin ko, hindi sila makakakompetensya sa The Minicorp. Tumawa si Wesley, bahagyang umaalog dahil sa alak. Suportado ng pamilya Mitchell ang The Minicorp, at ang pamilya Ambrose ay nasa likod namin. Hindi mahalaga kung sino ang mananalo, sabi niya ng may kumpiyansa. Anong ibig niyang sabihin sa namin? Bahagyang nagkunot ang noo ni Alex. Sigurado si Alex na si Wesley ay nagtatrabaho para sa pamilya Ambrose, subalit, ang kilos nito ay hindi sumasalamin sa maingat na katangian ng pamilya, at kung paano nila isinasagawa ang kanilang negosyo. Sa kabaligtaran, mukhang mapagyabang si Wesley. Tungkol naman sa pamilya Mitchell, narinig na niya ang tungkol sa pamilya na iyon dati. Noong araw na pinalayas siya ng kanyang lolo mula sa pamilya, narinig niya rin na mabilis na umunlad ang pamilya Mitchell sa mga nakaraang taon, bagamat sila rin ay maingat, at mahirap mamonitor. Parang pamilya Ambrose sila sa halos lahat ng aspeto, pero mas ambisyoso sa paraan na malagpasan pa ang pamilya Ambrose. Kaya ang kasalukuyang sitwasyon ng pamilya Ambrose ay tiyak na may kinalaman sa Mitchell, kung hindi, hindi siya tatawagan ni Justin. Kung wala na ang pamilya Ambrose, wala nang iba sa Baltimore na makakatapat sa pamilya Mitchell. Namumula na ang mukha ni Wesley habang patuloy siyang umiinom ng mas marami. Ang ilan sa inyo dito ay negosyante lang. Para sa akin, ang isang business elite ay simple lang, at out of touch, pagmamalaki niya. Akala ninyo superior kayo sa iba dahil lang sa dami ng pera ninyo. Ano ba ang ginagawa ninyo? Akala ninyo pwede kayong mag-hold ng event, at magkaroon kayo ng mga tao tulad ko, at ibibigay ang lahat ng gusto ninyo. Akala ninyo pwede kayong umupo lang, at pagtrabahuhin ang iba, para kumita kayo ng pera, sa mabilis na paraan. Biglang nagbago ang kapaligiran sa buong mesa, at ang ilang mga mukha ng bisita ay namula sa hiya. Matindi ang mga salita ng lalaki, halos parang naninisi o nanunukso siya sa kanila. Mr. Boone, masyado na kayong nakainom, babala ng banker. Hindi naman ako umiinom ng sobra, malakas na tawa ni Wesley. May gusto lang akong sabihin. Noong nasa universidad ako, kailangan kong magtrabaho ng gusto, at maliit pa rin ang kinikita ko. Nang makita ko ang boss ko na kumikita ng malaki kahit halos hindi nagtatrabaho, sobrang naiinggit ako. Kung galing ako sa mayamang pamilya, akala ninyo hindi pa rin ako nagtatrabaho ng gusto, para maging karapat-dapat sa pera ko. Siyempre, ginagawa ko pa rin.
Hindi maitago ni Celia ang hindi pagkakasya at galit sa kanyang mukha. Hindi siya kabilang sa mundo ng negosyo, isa lamang siyang part-time na instructor sa military academy, pero pinagsikapan niya ang kanyang posisyon, at ngayon inaakusahan siya ng lalaki ng pagiging mapagmataas at mangmang. Hindi niya maintindihan kung bakit inanyayahan siya ng kanyang sekretarya sa hapunan. Sigurado, bibigyan ko siya ng matinding pag-uusap pagbalik ko, isip niya sa sarili. Pagdating ng araw ng pagtatapos ko sa universidad, nakuha ko ang aking trabaho. Inalok ako ng $500,000 bawat taon, na napakaganda noon, at malaking hakbang sa hinaharap, at sa lalong madaling panahon, makakatanggap ako ng malaking halaga ng pera, sapat upang mapanatili akong komportable habang buhay. Tumingin si Wesley kay Celia nang may matigas na tindig. Naramdaman niya ang paghamak ni Celia sa kanya kanina at nanatiling tahimik, ngunit ang alak ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa upang magsalita ng malaya. Nagkunot-noo si Alex, mula sa walang respeto na paraan ng pagsasalita ni Wesley, at sa pagtingin niya sa mga mukha ng iba, unti-unti niyang nakita ang lalaki, bilang isang problematiko sa simula pa lamang. Pinakinggan niya ang natitirang pagbibigay ni Wesley ng reklamo, at binigyan niya ng matalim na tingin. Sa wakas, natapos na magsalita si Wesley, nang may isang lalaki ang lumapit sa mesa, at tumayo sa kanyang tabi. "Wesley," sabi ng lalaki, "masyado na kayong maraming nainom." Lumingon si Wesley upang tingnan ang lalaki, at bigla siyang huminto. Nagulat siya, at ang kanyang mukha ay biglang namuti. "Pasensya na sa lahat," sambit ng lalaki habang pinagsama ang mga kamay at hinarap ang mesa. "Ilalabas ko siya para magpahinga at huminahon, o ipapagpatuloy niya ang pagsasalita ng mga kalokohan." "Pasensya na," inuulit niya ng 2 beses. Ngumisi si Celia ng bahagya, at hindi sumagot. Kung hindi ipinakita ni Alex ang interes sa Ambrose Group, sa umpisa pa lang, hindi sana niya inanyayahan si Wesley na umupo sa kanilang mesa. At kung ito ang magiging ugali ni Mr. Boone, iniisip niya, ang kumpanya ay parang pabagsak na ang takbo. Hanggang dito na lamang po muna, at maraming salamat po sa pakikinig. Maaari po bang humingi ng suporta, para sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.